Hello, Kathden fans! Ito na nga ha, si Wifey. Si Wifey ni Alden Richards, mga kasembreros. Tutuwa ako dito sa caption ni Mama Shian Ro, mga kasembreros, na kung saan nga ay, nakita ko yung parang sing-sing ba ito? Ito pala yung parang ring, or parang brooch type, or hindi ko alam kung ito yung ibon na parati yung sinusuot, mga kasembreros. Future Wifey ni Alden Richards 02 Bernardo Cath in a new look era. So ito yung kanyang late ko na napansin itong kanyang sing-sing, mga kasembreros. So parang iba siya na type, pero mahilig si Ma'am Kath dito, na alam natin na meron silang the same shape or the same symbolism, mga kasembreros, ni Sir Alden Richards. So mangyari na ito, future wifey ni Sir Alden Richards, mga kasembreros. Talagang claiming na si Ma'am Shian Ro. So kasama mo kami, Ma'am Shian Ro, sa yung vision at yung declaration about sa kay Ma'am Catherine at kay Sir Alden soon and soon. So ito na nga, bago yung update natin, actually part 2 ng update, kung ang tanong dito ay makakasama ba or pupunta ang Kathden mamaya sa 73rd FAMAS Awards, mga kasembreros, na gaganapin sa Manila Hotel. Hindi nakalagay ang oras, kung anong oras po magsisimula mamaya, pero ang petsa lang at saka ang venue ang nandito na nilagay ng PEP, mga kasembreros, or Philippine Entertainment Portal, sa gaganapin mamaya sa Manila Hotel. So abang-abang tayo, baka pupunta, baka hindi. Si Sir Alden, iniisip ko kung sa Manila Hotel tapos nag-aaral si Sir Alden, malamang ay hindi, kasi sobrang busy niya sa kanyang pagiging estudyante ngayon, mga kasembreros. So pero let's see, kasi Sir Alden talagang minsan parang si Superman. Parang si Superman, andito sa Pilipinas, maya-maya nasa Vietnam na, tapos maya-maya nasa Amerika na pala. So parang ginawa na niyang tawid bakod, mga kasembreros, ang mga bansa. So pero dito ay kung kasi naman, parang siguro parang in-inform sila ahead of time kung sino yung mananalo para pumunta sila, mga kasembreros, at saka sino ang hindi. So pero titinan pa rin natin, kung pupunta nga ba Sir Alden at si Ma'am Catherine, mga kasembreros, kasi itong FAMAS ay napaka-prestigyosong event or awarding talaga ito, mga kasembreros, na inabangan ng halos lahat ng mga artista, mga kasembreros. Tayo po ay mag-aabang kung kasi ito sa Manila Hotel, tapos sa Pampanga, kung dito gaganapin ang celebration ng awarding, parang malayo. Medyo kaya-kaya naman, mga kasembreros, kasi nga Sir Alden baka pagka traffic ay nasa overpass at saka sa skyway dumadaan, mga kasembreros, kasi kaya naman ang budget, mga kaso sa mga toll fees. So pero mag-abang tayo. So ito yung mga mga naglalaban, mga kasembreros. And by the way, nag-change pala ng profile picture ni Sir Alden sa kanyang Instagram, mga kasembreros. So ang mga maglalaban-laban sa category ng Best Actress, si Ma'am Catherine, tapos si Ma'am Nadine Lustre, tapos si Ma'am Marian Rivera, tapos si Ma'am Judy Ann Santos. Tapos Best Actor at Best Supporting naman, Best Supporting Actor, na Sir Dennis Trillo, tsaka si Sir Vice Ganda, si Alden Richards. Tapos yung inspirasyon, yung itong artista na ito, inspirasyon niya si kuya niya Alden Richards, si Will Ashley, na sobrang sikat, dahil nga sa PBB collaboration edition nila, mga kasembreros, si Will Ashley. So pero abangan natin, kasi magagaling din naman talaga ang mga kalaban nila, mga kasembreros. Marami rin palang nominations, ang pelikulang Green Bones, Topak, Mamay sa 73rd FAMAS Awards nga, mga kasembreros. Tapos ang Hello Love Again ay 8, pero marami pa ito, mga kasembreros. So ang dami palang sila Ma'am Aramina, marami ang mga so baka sabi nga ni Ma'am Iya Villania, baka star-studded itong 73rd FAMAS Awards, mga kasembreros, kasi yung nominations sobrang dami din,
And yun nga, abang-abang tayo mga kasembreros para sa update natin mamaya. And then ito, update tayo, si Sir Alden, no, nag-Instagram story, parang nagkakape. Si Sir Alden habang nag-aaral. Tapos ipinakita niya yung kanyang relo na, yung contact marine ito mga kasi sobrang mahal nito. So, itong parang kanyang kape. So, alam na natin na kape is life mga kasembreros, lalo na kapag ikaw ay nag-aaral, no? Talagang so good things Sir Alden nakapag-post din ng kanyang Instagram story ngayon habang buhay estudyante. Si phenomenal box office king mga kasembreros. Kung isipin mo, pwede na siyang hindi mag-aral, no? Kasi nga kung famous ang pagiging famous ang pag-uusapan, number 1 siya, endorsements kaliwat kanan. Talagang kumaga pa achievements, kung achievements ang labanan ay talagang nangunguna rin si Sir Alden mga kasembreros. Tapos kung sa kaperahan, no, syempre hindi nagpapahuli mga kasembreros. So and then another Instagram story niya, itong mga foreigner, no, na nagbabike mga kasembreros. Hindi ko alam, parang hindi naman ito si Tadej Pogacar na kanya pong hinahangaang siklista or champion sa Tour de France mga kasembreros. So mga foreigner taga UAE, no, United Arab Emirates mga kasembreros, ang tatak ng kanilang mga suot. So pero alam ko ito, part ng Tour de France team or mga lumalaban din sa Tour de France mga kasembreros na cycling. And then ito, congratulations, no, kaya Stars on the Floor host mga kasembreros si Sir Alden, sabi ng Alden Richards Troopers Art mga kasembreros. So dominating ang kanilang Saturday show mga kasembreros last August 16, 2025 kasi nga mataas ang rating, no. Na-mention ko na rin ito, nasa top 8 sila. Ay hindi, nasa top 1 sila mga kasembreros. So dito sa ranking sa August 16 nila na segment or segment or hindi ko ma-mention mga kasembreros. Pero sa lahat ng shows mga kasembreros doon ay number 1 siya. Number 2 ang Pepito Manaloto on palabas mga kasembreros with 8.7 na ratings po mga kasembreros, no. And then ito, nag-change si Sir Alden ng kanyang profile picture, no, sa Instagram para siyang parang nasa bench siya neto mga kasembreros. Ito yung ginamit niya. So parang dark or naka-shadow ang kanyang parang right eye mga kasembreros. So medyo malalim siya pero hayaan na natin mga kasembreros, no. And then ito, parang kinumpara lang lahat ng morena Filipina actresses mga kasembreros, no. Dito sa kasama si Ma'am Liza Soberano. Si Ma'am Liza hindi gaanong morena, no. Hindi gaanong halata. Si Ma'am Nadine Lustreyes na morena. Tapos si Ma'am Shuvi Etrata, no? And then si Ma'am Gabby Garcia. Tapos si Ma'am Catherine Bernardo. So naka-heart dito, no? Si Ma'am Catherine mga kasembreros. So ibig sabihin siya ang pinaka-paborito. Hindi nasama dito si Ma'am Sanya Lopez, no? Bilang morena rin siya mga kasembreros, pero hayaan na natin. So actually that is it, no? Sa ating Kathleen items, abang-abang tayo sa mga magaganap mga kasembreros sa Famous Awards. I-update ko rin po kayo mga kasembreros. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is August 22, 2025, Friday na po, no? Isang araw na lang at saka ngayong araw ay bukas weekend na naman mga kasembreros sa bilis ng panahon. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito ang title, Mahal ang Kaluluwa. Bakit kaya? Proverbs 19 verse 8, He who gets wisdom loves his own soul. Kaya pala, he who keeps understanding will find good. Napakaganda nito mga kasembreros. Kung kaya ako sa inyo, talaga maglalaan po talaga kayo ng panahon sa pagbabasa ng Proverbs. Napakaganda po talaga niya. Hindi lang siya practical. It also teaches us, of course, no, spiritual food mga kasembreros and spiritual teachings. Tapos, basta, no, all-in-one ang Proverbs mga kasembreros. Hindi lamang siya, hindi mo kasi malalaman yung buong learning na pwedeng makuha sa Biblia, no? Sa Proverbs mga kasembreros ni King Solomon kung hindi mo bubuklatin yung pages or kung hindi tayo magbabasa talaga mga kasembreros. So there is power in reading and
obeying what we read, mga kasambreros. Ang verse na ito ay isang powerful reminder sa atin ng kahalagahan ng wisdom at saka understanding, no, sa ating buhay, mga kasambreros, and given na yon. Pero yung lalim, yung depth, mga kasambreros, ng sinasabi dito sa Proverbs 19:8 ay ibang level, no? Kasi it talks about soul, no? It talks about kaluluwa, mga kasambreros. Kasi kung atin lang unawain, no, sabi dito, yung mga tao palang nagsisik, nagpa-find, gumagawa ng paraan para tumalino, maging maalam, by of course, no, first of all, ay katakutan ng Panginoon at basahin ng kanyang salita, ay mahal pala ang kaluluwa nila, no, kasi love is wisdom. Pero may mas malalim po ito na meaning, mga kasambreros. When we strive to understand the world around us, we take a step towards a better life. This verse emphasizes that wisdom is a treasure and that those who keep understanding close are truly wise. Isipin natin, mga kasambreros, kapag ang ating asawa, ang ating magulang, ang ating kapatid, ang ating anak may understanding, may pangunawa ba? Sa simpleng pamumuhay po natin, napakahalaga po talaga ng understanding. Yung unawain ka ba? Yung unawain ka ng sa sitwasyon mo, bakit mo ginawa ito, bakit mo ginawa yan. So, ang ating asawa, ang ating family members, kapag may ganitong ugali, mga kasambreros, ay talagang masabi mo na masarap kasama sa bahay ng mga ganong family member, mga kasambreros. Whereas, kapag hindi ka naintindihan, walang pangunawa, walang understanding yung family members na kasama mo, parang gusto mong lumayas, lumayas na lang, mga kasambreros. By valuing wisdom, we nurture and care for ourselves in a way that can lead a fulfilling and good life. Sorry po, medyo naulan po sa amin ngayong gabi, mga kasambreros. Ina-advance ko kasi yung voice over ng Word of God. This means that wisdom goes hand in hand with self-love. Now, when we know more, we can make better decisions. So, ito yung sasabi natin parati na kapag meron tayong wisdom, meron tayong kaalaman, we make better decisions. Yung mga desisyon na hindi natin pagsisisihan ba, na before we jump into a plan, before we conclude a decision or a step, mga kasambreros, na ganito dapat gawin, ganito dapat gawin. So, since we have a wisdom, tayo po ay paano itatama yung mali, na i-correct yung mali, and then we make better blueprint, kumaga pa plano, mga kasambreros. Our choices shape our lives. So tama, mga kasambreros, no? Kasi kung ano ang choice natin ngayon, ay yun po yun tayo. Kunwari, sa isang mag-aaral, no? Ano yung kukunin mo nga kurso? Ano yung kukunin mong degree program? Gusto mong maging teacher, so education, no? So, yun, kung choice mo ang education, so yung magiging future mo at ang magiging buhay mo ay magtuturo, no? Or kung gusto mong maging doktor, so you go with medicine, no? Or medical field, mga kasambreros, so medical courses. Kung gusto mong maging pilot, kukuha ka ng aviation or pupunta ka sa aviation school. So, ganon. So, whatever choices na ginagawa natin, ay yun po yung mag-shape sa atin, sa ating pagkatao sa future, mga kasambreros. So, kung ano tayo ngayon ay bunga ito ng choices natin before. If you want to find goodness, we must seek wisdom and understanding. It isn't just about intellect, it's about emotional and spiritual growth. So ito yung tama, ito, mga kasambreros, kasi maraming mga intellectual people, mga matatalino, no, intelligent sa klase, academically intellectual, mga kasambreros, pero kapag sa emotional quote, kasi may ang tao, di ba, hindi lang siya hindi lang siya intelligence quotient or IQ ang kailangan, meron ding emotional quotient, my finances, so maraming aspects ang tao, mga kasambreros. We have finances, or the financial aspect, we have social, yung ating relasyon, yung ating emotional, yung ating mental, yung ating pag-iisip, yung ating physical, yung ating spiritual. So yun po yung aspects natin, mga kasambreros. So hindi ibig sabihin na matalino ka sa loob ng klase ay matalino ka na sa buhay. Kung kaya sabi niya po ni King Solomon dito na magkaiba yung wisdom, understanding sa intellect natin, mga kasambreros, at spiritual growth. So dapat may growth siya, mga kasambreros. Wisdom teaches us how to navigate life's challenges and makes us better people. It guides us to treat others with kindness and compassion. Maraming mga taong intellect, no? Very intelligent, mga kasambreros, pero yung pakikitungo nila sa kanilang kapwa-tao because they don't have emotional quotient, mga kasambreros. So, hindi nila tinuturing na, or yung trato nila sa ibang tao ay
parang ano sila na parang superior, mga ganun mga kasembreros na parang mas gusto nila na mas mataas sila, mas nirespeto dapat, etc. Parang self-entitled kasi nga matatalino sila. Whereas kapag may wisdom, iba kasi yung wisdom sa intelligence mga kasembreros. Ang wisdom ay heavenly gift po yan ng Panginoon, no? Regalo ng Diyos sa atin. So dahil regalo ng Diyos, ay ginagamit natin sa tama and nakakalugod sa Panginoon. We do kindness, we do compassion, we do mercy, we love, and etc. The pursuit of wisdom leads us to happiness and well-being. So, ito yun, no? Kung kaya sasabi natin na mahalang kaluluwa mga kasmeros, because if we get wisdom, yung ating whole being, yung ating kaluluwa, yung ating entirety mga kasembreros, bilang tayo, no, kasama ang ating kaluluwa, ay may nurturing, may cultivation mga kasembreros na nangyayari. Hindi siya bansot, no? Merong growth mga kasembreros kasi kapag healthy ang ating kaluluwa, kapag pinahalaga natin ang ating kaluluwa by getting wisdom, finding wisdom, doing things to get wisdom, to nurture and develop wisdom, ay nagiging okay din ang ating kaluluwa mga kasembreros. And nagtuturo sa atin yung Proverbs 19:8 ng napaka-vital lesson, no, sa ating buhay mga kasembreros, and how we intertwine wisdom and life mga kasembreros. They are really interconnected, no, yung wisdom at saka yung ano, kasi maraming mga tao, ito ang pinaka-basic na example talaga ito. Ang tao, pag bibigyan mo ng 1 milyon, dahil wala siyang kaalaman kung paano i-handle ang pera, 1 linggo lang naubos na. Whereas, yung taong maalam, kahit na bigyan mo lang ng 50,000 or 30,000 or 60,000 or 100,000, kumpara mo sa 1 milyon, mas maingatan niya pa at mas mapapalago yung perang yon because he or she has wisdom. Okay? Ganun po siya mga kasembreros. Kung pa yung talent, yung gift, yung regalo ng Diyos, mas napapahalagahan at mas nadidevelop niya kaysa dun sa mga taong walang wisdom mga kasembreros. So that's pretty basic and simple example mga kasembreros. So this isn't just a fleeting pursuit of a commitment to making wisdom a lifelong priority. Keeping understanding signifies that we must be attentive and dedicated to applying what we've learned. So application. So yun kasi yung pinaka bottom line, na ang tao, hindi lang siya nagtatapos sa nabasa mo yung salita ng Panginoon or nabasa mo yung isang sa libro or napakinggan mo sa isang preacher or sa isang evangelist or sa isang inspirational speaker for example or motivational speaker for example na nagagalingan ka. So after you heard, after you listened, after you read the message, yung instruction, yung direction, ano yung ginagawa natin, ina-apply ba natin? So sa application talaga nagkakatalo na yung wisdom po natin ay doon po siya, kumbaga yun yung basihan na ang wisdom natin ay lumalago at saka nadidevelop kapag ina-apply natin sa ating buhay. So sa sort of application or final thought, dapat i-embrace natin yung lesson ng verse na ito mga kasembreros, no? Proverbs 19 verse 8 mga kasembreros, na napakahalaga. So when we value and we get wisdom, we find wisdom and we do things for wisdom mga kasembreros, activities natin araw-araw. So pinapahalagaan din natin ang ating kaluluwa because ang kaluluwa na bansot at malnourished na hindi pinapakain ng salita ng Panginoon ay hindi katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos na buhay. So as simple as that mga kasembreros. Alright, so lang po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom na nagmumula sa ating Panginoong Diyos na buhay. In Jesus' mighty name we pray, amen and amen. See you sa next segment mga sunasan pa, alam po.